Magandang gabi po o araw sa ating mga kapwa OFW. Ingat po tayong lahat at maraming salamat ulit sa inyong suporta at inyong pagtiwala sa ating vlog. Ito yung pag-usapan natin ngayon, itong si Emil Sumangil, itong angkor ng 24 oras na yung asawa niya ay nag-post sa kanyang Facebook na parang nabahala dito kay Emil Sumangil. At ito si Emil Sumangil kasi, ito kasi yung siyang gumagawa talaga ng mga, parang dinokumento niya yung nangyari doon sa missing sa Bungiro. At ito siya talaga ang may nagtutok dito kung ano na ang nangyari. Mas tutok pa to si Emil Sumangil kaysa DOJ. Ngayon pumutok lang tong si yung alias Tutoy. Ngayon lang ang DOJ na nangarag sa kanilang gagawin. Ito yung sulat na ito yung balita galing sa PEP ng pip.ph. Dito ko nabasa to. Although nung nung nakaraang kailan pa tong sinulat pa to nila. Nakalagay pa kailan pa to? A day ago. So kahapon ho ito na So dito ko kinuha, Ito basahin ho natin. At mamaya mayroon tayong si Atong Ang patungkol ho sa GMA7 na mukhang talagang mininsyo niya na pumalag sa GMA7 na pagkabayas ng GMA7. Marami ang nababahala sa kaligtasan ngayon ng seasoned broadcast journalist at 24 oras anchor na si Emil Sumangil. Ito ay kasunod na sunod-sunod niyang ulat ng panayam kay Jolly Dondon Patidungan o alias Tutoy tungkol sa mga nalalaman umano nito sa pagkawala ng mga sabungero mula pa noong Enero 2022. Napanood ang series of reports ni Emil tungkol sa masilang issue ito sa 24 oras at iba pang news program ng GMA7. Nitong mga nakalipas na araw, si Emil ay naging instrumento kaya nalaman ng publiko ang kwento tungkol sa mga naglahong sa Bungiro at di umano'y itinapon ang mga bangkay sa Taal Lake. Ang nasabing panayam ay pinangalanan ni Patidungan ang negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa kaso ng missing sa Bungiro. Idinawit din ni Patidungan ang aktres na si Gretchen Barito at ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP. Atong Ang accused GMA7 of one-sided reporting. Ito yung sinasabi niya. Sa press conference ni Atong noong Huwebes, so nakarang araw to, 2 days ago, Hulyo 3, 2025, inakusahan niya ang hindi balansing pamamahayag ang GMA Integrated News. Buti nga sa inyo. Ayan na nga, napala sa inyo. Ayon sa negosyante, hindi nito kinukuha ang hiningi ang kanyang panig kaugnay ng mga aligasyon ni Patidungan. Bagi na pahayag ni Atong, lalo na sa Channel 7, nakiusap ako sa media, gawin ninyong fair. Fair lang katulad niyan. Hindi naman naririnig yun ng side namin, sabi niya. Kahapon lang, isipin ninyo, biglang inilabas nila na sinusuhulan ko si Dondon. Dapat, tinanong muna nila. Binabalansi bago sila maglabas. Mamaya may video ako nito na sinabi niya na to. Parang one-sided eh. Dapat kung may ganong media, kung ako ang tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad ngayon, late ako nagsalita. Ngayon, I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7. Siguro ngayon. Yan ang sabi niya. Buong-buong inilabas ng GMA Integrated News ang pahayag at hinaing ni Atong laban sa kanya. Buti, hindi kayo hindi nyo to inedit. May video ako mamaya nito mismo sa kanila ko kinuha yon. Nanindigan din ang GMA na kinuha nila ang panig ng kampo ni Atong. Ngunit sumagot lamang daw ang mga ito
na pagkatapos umiri ang kanilang ulat tungkol sa aligasyon ni Patidungan. Yan ang mahirap, no? Samantala, nanawagan ang mga suporta kay Emil Sumangil ang kinaukulan ng protektahan ang broadcaster. Nangangamba umano sila sa kaligtasan nito dahil sa matapang nitong reports tungkol sa mga nawawalang sabungero. Ngayong Biyernes ng gabi, Hulyo 4, naglabas naman ng personal prayer request ang misis ni Emil na si Michelle Sumangil para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Ang dasal ni Michelle ang pasasalamat at sagot nito sa mga nagmamalasakit kay Emil. Mensahe niya, "We would like to thank the netizens who first initiated and called for the safety and protection of my husband, Emil Sumangil. Your concerned prayers and vigilance brought light and strength to us during this time." Nilagyan niya ito ng hashtag na #protect Emil Sumangil, hashtag cover him in prayer, #truth will prevail, at #journalism with courage. Kasunod dito ay binahagi ng dasal, "Dear Lord, thank you for your constant protection and grace. We lift up Emil into your loving hands. Surround him with your divine shield and keep him safe from harm." So dito yung ito yung pinost na kanyang asawa, si Emil Sumangil. At nasa side pa niya si Atong Ang, no? At ito si Atong Ang, ito si Emil Sumangil ay nakikita naman na talaga natin ito na ilang taon na talaga to siyang mula nung nawala yung mga tao na yun, yung sa Bungiro. Yun na yung niya, yung di naman araw-araw, di niya araw-araw inilalabas. Kaya lang talagang tinututukan niya yung kaso na yun. At ito na ngayon si Atong Ang medyo may masamang hinaing dito sa GMA7 kasi nga daw bias. Ito yung video niya na akala niya di siya kinukover ng GMA7 pero nandun lang pala sa paligid niya ang GMA7. At ang nagtanong pa sa kanya, itong isang reporter ng GMA7, itong si Jan Consulta. Maririnig natin yan mamaya. Ito yung video. Sir, GMA Public Affairs, ano po ang gagawin ninyo sa kanin po yung mga kaan para manawawin sa buhay? Well, yung nga, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya ata akong bumalik doon, pipirmahan kami uli. So, nasabi na namin lahat. Marami lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas na niya na sinusuhulan ko si doon. Dapat tinanong muna niya, binabalansin bago siya maglabas. Di ba? Yun ang parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? O ako tatanungin sa media, may nag-a-accuse. Dapat, yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Talaga ito simula umpisa, ito mo. Hindi ko alam kung pinopondo. Hindi ko alam kung gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida. Ayoko nga mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. Bakit po sa Taga-Mandaluyong pa? This is his place of residence. Dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga. Ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na. Maski magtanong kayo rito, dito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na natin ang essential sir. Bakit po kayo sir ang kaniniwalaan, dapat po kayo wala ng tao bayan sa bakit po? Well, hindi ako pareho na
Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang, balansehin nyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan nyo lang yung side ko. Ngayon, i-analyze nyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tignan nyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami. Di ba? Paano mangyayari yan? So, balansehin lang natin. Kasi labas tayo ng labas na para mapanood lang. Ilalabas natin araw-araw, nilalabas natin si Don, series pa. Di ba? E paano na kami? Kung sasalita kami, hindi naman ilalabas ng totoo. Ngayon, nandito kayo lahat, kayo na mag-analyze. Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi. Sabi ko lahat ng totoo. At sa punto ito, sir, for sure, nakikinig po at nanonood si Don, pati Dongan. Ano pong gusto nyo direktamente sabihin sa akin? Yun na, sabi ko na, Don, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama pati. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na yan. Saka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. May snack ha, may pagkain tayo dyan. Kain lang kayo lahat dyan ha, tapos bayaran nyo na. Okay na bayaran nyo. So, dapat lang naman talaga sa mga media, ito na, si Atong Ang na mismo ang nagsalita na tungkol sa mga media. Especially sa GMA7 kasi yun ang special mention niya na dapat talaga balansi ang pagbabalita. Kasi nga naman, pagka mga media kasing malalaki, nakikita naman natin din ngayon sa nangyayari sa mga, lalo kasi sa mga Duterte, na ang mga media, pahapyaw nga, sinabi ko yun eh. Pag nangyari sa mga Duterte, pahapyaw lang yung mga balita nila. Tapos parang idinidiin pa nila yan. Pahapyaw, pero grabe dinidiin nila yan na talagang may kasalanan ng mga Duterte. Minsan nga, di natin maririnig yung mga yung side talaga na yung binabalita nila sa kung sino binabanata nila sa mga Duterte. Minsan kinukuha nila pero mananaig pa din yung parang pagkabayas talaga nila. Ewan ko ba mga media, pagka mga Duterte nga ang laman sa balita, grabe talaga. EBS-CBN, GMA7, sabi ko nga itong News 5 lang talagang medyo okay. At dito, buti na lang itong napanood nating video ni Atong Ang, mismo sa kanila yun galing. Sa kanila yun. So, ito ngayon ang napala ng GMA7. Si Atong Ang mismo, pumiyok, pinatulan na mismo ang media na to. Kasi nga naman sa pagkabayas ninyo, ayun na. So, ito yung nangyari ngayon kay Emil Sumangil. Delikado ang kanyang pakiramdam ng asawa niya. Delikado ang lagay ni Emil Sumangil. Kasi itong ang DOJ nagsabi na itong ang mastermind nito sobra talagang makapangyarihang tao. Kahit Supreme Court, yung Court of Appeal, pwede daw nitong sukulan. Di ko alam kung nagsabi ba ng tama itong si Rimulya. O di ko rin alam to anong klaseng, itong mga kaso kasi na to talaga ay tungkol to sa mga sabong, mga mga game fixing. Hindi natin ito maiwasan kasi sugal Kasi pagka ganyan na sugal kasi, kaya nga sugal Hindi mo alam, manalo ka, matalo ka. Pero ang sugal, may kasabihan ngayon, mas maraming talo kaysa panalo. Walang kung si Atong Ang ba naman ang may-ari nito mga isabong na yan sa mga online sabong, talagang siyang mananalo dyan lahat. Alam nga naman ibigay niya yung panalo doon sa mga tumataya sa kanyang isabong, sa kanya lahat yung taga-maano. Sige, bigyan lang natin. Magpatalo tayo ng ganito lang. Itong halaga, ilang milyon lang. Kailangan tayo, kabig talaga nito. So hindi talaga may iwasan yung ganun. Na may mga game fixing, mayroong mga nangyari. Kaya ito nangyari na ngayon, yung mga missing sabungiro na tinututukan talaga ni Emil Sumangil. At ito na ngayon ang kanyang nangamba na. Parang delikado yata si Emil Sumangil sa itong issue na to. Kaya Atong Ang. Kasi Atong Ang mukhang pumalag na nga dito sa GMA. Sa kanyang one-sided nga pagbabalita ng GMA.